that the fingerprints of Guo, Hua Ping Ilin, and the fingerprints of Guo Alice Ilial were affixed by one and the same person. Habang tumatagal ang kaso ng isa sa mga pinakamisteryosong tao sa Pilipinas, si Mayor Alice Guo, ay lalo nagiging kapanapanabik at nakakatakot ang mga ebidensya patungkol sa kanyang pagkakasangkot sa isang Chinese scam group. At ngayon, isang vlogger at isang espiya ang nagpahayag ng kanilang kwento ng katulad kay Alice Guo patungkol sa ginagawa ni Alice Guo na pag-iispiya daw sa Pilipinas, at bakit sa aking opinyon at sa opinyon ng marami, gayon din ng mga vlogger, na si Alice Guo ay may pagkakadawit sa isang Chinese scam group. At palalabasin natin ang ilan sa mga na-research natin at mga ebidensya patungkol sa bagay na ito. At ito ay isa lamang personal na pagkaka-research at hindi natin ito pinatotohanan ng matindi o pinabubulaanan. Binubuksan ko lang ang ating mga mata sa mga posibilidad ng mga kasagutan patungkol sa misteryosong mayor na si Mayor Alice Guo. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kamakailan lamang sa isang Australian news channel, ang ABC ay nagpalabas ng isang investigative piece sa kanilang Four Corners program kung saan in-interview nila ang isang dating espiya para sa Public Security Bureau. Sa loob ng Public Security Bureau ay may tinatawag na Political Security Department na ngayon ay kilala bilang Political Security Bureau o ang First Bureau ng Ministry of Public Security. Ayon sa dating espiya na nagngangalang Eric Hui, ang Thailand ay parang sariling likuran ng CCP. Ang una niyang misyon sa ibang bansa ay nasa Cambodia at pagkatapos ay sa Thailand. Dito siya inatasan na akitin ang isang dissident ng isang comic artist na nagngangalang Rebel Pepper upang pumunta sa Cambodia. Sa simula, pinagawa ni Eric si Pepper ng ilang mga trabaho sa isang kontrata at kalaunan ay binigyan ng paraan upang akitin si Pepper papuntang Cambodia. Ngunit ano nga ba ang nangyari? Si Eric Hui, ang dating espiya, ay nakakuha ng trabaho sa isang kumpanya na tinatawag na Prince Holding Group sa Cambodia. Ang Prince Holding ay pinapatakbo ng isang Chinese na may malakas na koneksyon sa Chinese Police Bureau. Si Chen, ang chairman ng Prince Holding, ay nakita sa mga larawan na nagkikipagpulong sa Cambodian Prime Minister noong panahon iyon. Si Chen ay hindi kilala sa Chinese conglomerate circle, pero siya ay napakayaman. Parang bigla na lang siyang yumaman. Nang makapasok si Eric sa subsidiary ng Prince Holding, sinimulan niyang planuhin ito. Sinabi niya kay Rebel Pepper na may posisyon ng creative director na maganda ang bayad at kailangan lamang pumunta sa Cambodia para sa isang interview. Sa una, natukso si Rebel Pepper na pumunta, pero nagkaroon ng kutob ang asawa ni Pepper na may hindi tama, kaya hindi siya pumunta. Mabuti na lamang at hindi siya pumunta dahil kung nagpunta siya, maaring dinukot na siya pabalik ng China. Ngayon, ang Prince Holding ay may subsidiary na gumagawa ng online slot machine games katulad ng Scam Network sa Pilipinas na kinasasangkutan ngayon ni Alice Guo. Ayon sa investigasyon ng Radio Free Asia, isang dating empleyado ang nagsabi na ang Amiga Entertainment ay ginagamit para sa money laundering. Ipinapakita lamang nito na ang infiltration ng CCP sa Southeast Asia ay napakaseryoso. Ang kanilang layunin ay gamitin ang mga third-party countries bilang base ng kanilang operasyon. Bahagi nito ay upang akitin ang mga dissident at makakuha ng malaking impluensya sa mga bansang ito upang magtayo ng legal na otoridad at gawin ang gusto nila. Pagkatapos nito, sinabi rin ni Eric Hui, isang dating espiya na nagtrabaho rin siya sa isang dissident sa Canada na pumanaw na. Ngunit ang kanyang pagkamatay ay napakamisteryoso. Ayon kay Eric, ang CCP ay tinuturing ang isang tao na pag naging problema ay hindi na makakatanggap ng legal na proteksyon ng batas. Sa katunayan, isa sa mga pinaka-nakakagulat na detalye sa dokumentaryo ng ABC ay ang operasyon ng budget ng Political Security Bureau o First Ministry Bureau na sobrang napakalaki, na maaari silang mag-profile ng isang tao sa mahabang panahon tulad ng isang dissident sa Australia
sa loob ng 6 na taon. May malaking pondo sila sa kanilang kamay upang makagawa ng mga bagay katulad ng paglikha ng mga peking persona na katulad ng mga magulang ni Alice Gu, maging paggawa ng mga video o isang buong setup para lamang akitin ang isang tao. Nagsimula ito noong dekada 1990s daw sa pag-uusig ng Falun Gong. Ang extended system ng transitional repression ng CCP ay nabuo upang patahimikin ang mga overseas dissidents na nagsasabi ng katotohanan patungkol sa CCP. At ayon sa espiya na nagngangalang Eric Hui, nagbago at lumago ang kanyang pinagtatrabuhan sa paglipas ng mga taon, kasama na ang paglawak ng pangangailangan ni Xi Jinping para sa total surveillance. Sinabi ni Eric Hui na nakatanggap sila ng mas maraming pondo at personal expansion, lalo na dahil sa mga prominenteng anti-Xi Jinping na mga tao. Ayon sa kanya, okay lang na batikusin ang CCP pero hindi ang presidenteng si Xi Jinping. At binabanggit niya, meron silang mga operatiba sa buong mundo. Alam natin ang tungkol sa mga CCP police stations overseas, fox hunt operations na lahat ay nasa ilalim ng jurisdiction ng First Bureau. Katulad sa Pilipinas na hanggang ngayon ay nireresolba kung si Alice Gu ba ay isang espiya ng Pilipinas. Kamakailan lamang 3 espiya sa UK na nagtatrabaho para sa gobyerno ng Hong Kong ang kinasuhan dahil sa kanilang pagkakasangkot sa pag-uulat ng mga pro-democracy protesters, pati na rin sa pag-infiltrate sa police force. At balik tayo sa topiko patungkol kay Alice Gu, dahil si Alice Gu ay punong-puno ng misteryo ng katulad kay Eric Hui. Hindi ko kaagad inuhusgahan si Alice Gu, pero bakit ganun? Matapos siyang tanungin ng mga mababatas dahil sa pagkakadawit sa isang Chinese scam group na katulad kay Eric Hui, tila nakalimutan niya ang lahat ng tungkol sa kanyang nakaraan. Pakinggan niyo ito. Marami sa kanyang mga sagot ay walang sustansya. Sinabi niyang hindi niya alam ang kanyang pagkabata. Ang kanyang birth certificate ay narehistro noong siya'y 17 taong gulang na, at sinabi niyang nag-aaral siya sa bahay sa ilalim ng isang guro na nagngangalang Rubin na walang nakakaalam kung sino yun. Pero hindi dito natatapos ang misteryo. Sinabi rin niya na hindi niya alam kung saan siya ipinanganak. Nakasaad sa kanyang mayor candidacy paper na siya ay pinanganak sa Tarlac, pero hindi niya maalala ang tungkol dito. Sinabi rin niya na kinikilala niya ang ama, si Akul Gu, pero ang totoo, ang pangalan nito ay Zhang Zhonggu. At ang birth certificate ng kanyang ama ay nakarehistro bilang Filipino, pero sa ibang dokumento, siya ay nakalista bilang isang Chinese national. At higit pa rito, siya ay may kaugnayan sa Chinese crime syndicate sa parehong lugar kung saan siya nagmayor. Sinabi rin niyang hindi niya maalala ang mga detalye tungkol sa kanyang ina at nagbigay ng magkasalungat na impormasyon. Sinabi rin niyang may Chinese stepbrother siya na nasa China, pero itinanggi niya na may 2 pa siyang kapatid na may kaparehong apelyido. Sa isang Senate hearing noong May 7, sinabi niyang hindi siya kasali sa anumang pogo operation, pero sinabi ni Senator Hontiveros na nagsisinungaling siya sa harap ng komite tungkol sa kababaihan, bata, pamilya at gender equality, kaya siya ay nagkasala ng perjury. Ngunit ano nga ba talaga ang totoo? Ang tinuturing na amnesia girl na mga memes ngayon na si Mayor Alice Gu ay talaga bang wala siyang maalala tungkol sa kanyang nakaraan? Ang nakakabahala pa rin ito, tila kalmado siya sa kanyang mga sagot. Dahil dito maraming tao ang nagsisimulang mag-isip na siya ay isang bihasang espiya mula sa China na katulad kay Eric Hui. Pero bakit kaya siya may Rolls Royce pero hindi niya masabi kung saan nanggaling ang kanyang pera? Marami siyang designer bags at luxury brand jewelry na mas nagmumukha siyang isang socialite na itinulak lang sa harapan ng isang criminal network. Noong nakaraang taon, isang offshore gaming operation na tinatawag na Pogo ang niraid. Nahanap nila ang mahigit 160 na Chinese nationals na ipinadeport dahil sa kanilang illegal na scam activities. Sila ay pinilit magtrabaho para sa mga scammer sa ibang bansa. Pero hindi lang iyon, ang gaming scam network na ito ay nag-hack din ng government websites, nagbibigay ng surveillance at maging human trafficking at illegal detention. Si Alice Gu ay konektado raw sa scam network na ito na tinatawag na Honin Gaming Technology Incorporated na nagpalit ng pangalan sa Zone Technology Incorporated matapos itong ma-raid noong Pebrero 2023. Bilang isang pribadong mamamayan noong 2020,
Hiniling ni Alice Guo sa Bamban Municipal Council na payagan ang Hong Xiong na mag-operate doon, kaya nagsimula ang isang 8 ektaryang Pogo Hub na may 36 na gusali. Ngunit na-raid ito noong Marso dahil sa umano'y human trafficking at serious illegal detention. Alam natin na ang Chinese scam networks ay talamak sa Southeast Asia, partikular na sa Golden Triangle countries ng Thailand, Myanmar at Laos. Ngunit umiiral din ito sa mga bansa katulad ng ating bansa sa Pilipinas, Cambodia at Indonesia. At ang tanong ay, totoo ba na si Alice Guo ay sangkot sa espiyang ito? Ngayon, ang nakakabahala sa kaso ni Alice Guo ay hindi niya raw maalala talaga daw ang mga simpleng bagay na dapat natatandaan ng isang bata, tulad ng kung saan siya nag-aral, sa elementarya o sino ang kanyang mga guro. Maraming nag-aalala na siya isang bihasang espiya mula sa China. Aabangan natin ang mga susunod na mga detalye patungkol sa pagkatao ni Alice Guo habang umuusad ang hearing ito. Mga Kawikaan 12 verse 22. Ang mga sinungaling ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang mga nagsisigawang may pagtatapat ay kanyang kaluguran. Ang aral mula sa talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng katapatan at katotohanan. Ang Diyos ay nagagalak sa mga taong matapat, ngunit kinamuhian niya ang mga sinungaling at mapaninlang. Sa konteksto ng kwento ni Alice Guo, ang kanyang pagkalimot o pagpapanggap na walang alam tungkol sa kanyang nakaraan at ang kanyang mga kasinungalingan sa harap ng mga mambabatas ay nagmumungkahi ng mga aksyon na taliwas sa mga prinsipyo ng katapatan na itinuturo ng Biblia. Ang content na ito ay paalala sa lahat ng mananampalataya na mahalaga ang pagsasabi ng katotohanan at pamumuhay ng may integridad ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dahil dito natin masusumpungan ang tunay na kaligayahan. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos sa lahat, lumalapit kami sa inyong harapan na may kababaang loob at taimtim na puso. Sa gitna ng mga balitang aming naririnig at mga pagsubok na aming kinakaharap, kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng inyong gabay at liwanag. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang mga sitwasyon dito sa aming bansa, at isa na rito ang kontrobersyal na pagkatao ni Mayor Alice Guo. Dinadalangin po namin ang katotohanan ang siyang manaig at ang mga kasinungalingan at panilinlang ay mailantad sa liwanag. Naway pagkalooban niyo kami ng karunungan at lakas ng loob na harapin ang mga sarili-sarili po naming mga sitwasyon. Tulungan kami maging tapat po sa inyo, Panginoon. At gayon din, bigyan ng karunungan at lakas ng loob ang aming mga lider at mababatas upang magpatupad ng hustisya at katotohanan. O aming Panginoong Diyos, turuan niyo po kami na maging mga taong matapat sa lahat ng pagkakataon. Patnubayan po ninyo kami na palaging piliin ang katotohanan kahit ito ay mahirap at magdudulot ng pagsubok. Alisin po ninyo ang anumang takot at pag-aalinlangan sa aming mga puso na nagiging sanhi ng aming paglayo sa inyo at sa inyong mga utos. Ama naming Panginoon naming Diyos, kami po ay humihingi ng inyong kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Naibigyan niyo kami ng pagkakataong magbago at maging mabuting halimbawa ng inyong pag-ibig at katotohanan sa aming pamilya, komunidad at sa buong bansa at maging sa buong mundo. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa inyo po kami nagtitiwala at nagpapasalamat. Sa kabila ng kaguluhan at hamon, naway patuloy kami magtiwala sa inyong walang hanggang kabutihan at katarungan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patuloy niyo po kaming gabayan at patawarin sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.